Mga kaiggalaan sa kahanginan akong mga viewer, salamat kaayong dako. Ang ginoo-usab ni Anapunta, magbalik ta sa atong pagtuon, pinaagi sa pag-interpret sa mga write-up ni Paul. O karong adlawa, ato na pod ipadayon ang chapter 1 sa Hebro. Kay last time, natay gi-emphasize nga mga teksto sa chapter 1 o ato gi-interpret o ato ipadayon karon. Sa dili pa nato ipadayon ang atong pag-interpretar sa write-up ni Paul diri sa Hebro, kay mao man ni siya ang katapusan nga libro ni Paul ug mao na sang gitawag nga closure na ni Paul. Mga testimony niya nga katapusan na gyud nga palamilit ni Paul ang iyang mga uh, kinaudyukan nga gusto niya masabtan niya sa dili pa siya maghunong sa iyang pagwali sa mga hintil. O gani nga, ang ako gibasa last time, nag-ingon si Paul nga dito sa Episo, chapter 3, verse 1, ingon ni Paul, ingon niya, because of this cause, Paul. Muna si Paul magsulti, lalom kaayo ang iyang meaning o ang iyang direksyon o ang iyang pananaw sa babaw sa langit nun nga butang lalom kay tungod sa light nga iya nadawat sa Ginoo. So karon ato ipadayon sa dili pa nato saysay na pod ang continue nga teksto nga ato gi bayaan atong last week sa Hebro chapter 1 na ako'y i-input sa inyo gikan sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ato sa ni basahon ang 1 Timothy aron makit-an gid nato o masilsil gid nato sa ato alimpatakan o ato gyud ma-assist maayo, may assessment gyud ta nga clear ang direksyon sa ato alimpatakan ngano magtuon ta sa pulong sa Ginoo diri sa write up ni Paul. Mao ni ang tinuod nga katapusan nga panawagan sa Ginoo. This is the last call of the Lord as a favor before the end of this earth will come. Dili pa mag-abot ang pagsunog aning kalibutan diri sa earth, dili pa sunogon ang earth, mao pa ning gusto sa Ginoo nga ato nga intendihon tanan ang light nga gisulat ni Paul kay mauning katapusan nga pabor nga gihatag sa Ginoo nga ato tun-an aron gyud ta makasabot sa direksyon sa paingon sa langit nga kamatuoran or light. Niagi kay Paul. Ayaw mo pagtuo-tuoan ng mga pastor nga bisan unsa lang ilang yawit dira nga mga history, mga research nila. Wala na sa Biblia nga mag-research pa ka, magtuon ka sa history nga fit in mo ang mga learning points sa spiritual nimo paingon sa langit. Wala nang ingon ang Biblia ana. Ang ingon lang sa Biblia, kini ang pulong sa Ginoo nga maong Bible, mao na ni siya ang mensahe or good news paingon sa langit nga ato basahon og intindihon in true and correct interpretation og ato na i-defy maayo, i-develop ta maayo ang iyang light, ang iyang direksyon ug mao nang ato ikinabuhi og i-share. Mao lang ang punting sa Biblia. Wala na giingon niya maghimo kag topic, mag-research ka sa write-up ni so and so, nga nindot ang learning point, dayon i-fit mo sa imong topic, dayon magpa mingaw-mingaw ka sa imong pagwali, kay emotional kaayo. Wala nagingon ang Biblia ana. That is satanic direction. Satan is dictating as such in order to deceive the human flesh in a fleshly manner, his mind in a fleshly manner. Satan wanted to detour and deceive the human mind through what? In the direction of a fleshly thinking, fleshly mindset, and fleshly principle
and philosophy. Munang gusto ni Satanas, munang mga pastor, lami kayo magwali-wali, gamito nilang Biblia, gamito nila ang mga spiritual terminology, nga lami kayo, pero dili mao ang interpretation. Ang correct nga interpretation dire sa light nga gisulat ni Paul og sa iyang mga thought nga gidevelop ni Paul nga mao na siya ang linya gyud sa one lane o isa ka dalan paingon sa langit. Diri lang sa write up ni Paul sa Biblia. Dili anang mga topic sa mga pastor nga nagbasa-basa pud sila teksto, itakop nila ang Biblia kay dili nila gi-interpret kay dili sila kasabot, ila lang dayon explain ang ilang kaugalingon nga thought, ang ilang unodnon nga thought. Mo nang ingon ni Paul, beware of this kind of preaching because of the fundamental doctrine of man, philosophy of man, learning points of man, and deception from the devil's counterfeit. So beware of this devil workers. Mo ni silang mga pastor, wala man na light sa plano sa kaluwasan ng ilang gisulti. Unsa man daw ang light dira nga gina-interpret ni Paul nga ginawali nila. Maingon sila nga si Jesus lang gyud ang makaluwas nato kay siyang manluluwas. Mao ba na ang light sa plano ni Paul? Ingon ni Paul, Christ is the grace as a savior in the light of the plan of salvation. But Christ has so many dispensation of grace. And the workmanship of the Lord, Christ is implementing in a clear light about the direction of the terminologies of the dispensation of grace because of the saving souls in order to reclaim the lost image because of this plan of salvation's light. Mora nang intindihon ta, dili nang wali-wali nga, wala man ay light dira. Kung nag-ingon sila nga, si Ginoong Hesus, among sentro nga to, sundon, kay siya ang manluluwas, siya ang nagpalansang sa cross, kay nagpadugo, kay ngayang dugo, palit kita sa dugo ni Ginoong Hesus, suluwas na ta. Dili na maong mensahe, dili na siya mao. Kay Satan's na nga deception kay si Satanas, mao ginang iyang mga outstanding terminology nga luwas na ta sa dugo ni Ginoong Hesus. Dili na siya mao. Walay salvation sa blood ni Ginoong Hesus pa. Wala pa'y salvation. There is no salvation yet in the blood shedding. Naay requirements ang Ginoo. Nasa requirements nga ang blood shedding sabton ta nga part na siya sa implementation sa plan of salvation's light dito sa Genesis 3:15. Ang meaning sa blood shedding, to remit our sin kay ang ato sala gitapal sa kay Jesus. Giangkon ni Jesus tanan nato sala. All sinners, all sins of the world, Christ claim it. Kuha niya para madala sa iyang plano sa kaluwasan nga iya implementar. Ang proseso o ang dispensation of grace mo na sang system nga mag-abot sa diri sa yuta in a fleshly manner aron magdugo kay ang spirit wala man gadugo. Kaya nga iyang dugo i-remit sa atong sala kay giangkon niya na tanan ang atong sala. He accepted all our sins to be credited to him, and his blood will remit our sins to the cross for a remission of sin. Mao nang pagsabot sa Biblia. Dili kay kaluwasan diretso. There is no salvation yet. Angko ni Ginoong Hesus ang atong sala tanan, ug ang iyang dugo gi-remit niya dito sa cross. Patulo niya dito sa cross aron ma-remit ang ato sala against the deeds of the law or against the penalty of the law, because the law is his character. And the law is a copy of minds of the Lord, transcript of his mind, munang balaod. Kay nag-ingon naman siya nga, once you will eat, you will surely die. Digto kay Adan o kay iba, dili na mausab kay stood fast forever na ang tanan nga pulong nga pamulong nila sa creation. Stood fast forever as infinite power or sovereign power. Di na mawala.
stood fast matay ka gyud. So aron man neutralize ang imong kamatayon nga dili paingon sa kalayo because the deeds of the law is lake of fire. Unsa man ang deeds of the law? Kanang penalty sa balaod nga imo gilapas, paingon gyud sa kalaglagan, mo na sang deeds of the law. We are no longer under the law, but under grace. Because of the deeds of the law. Tungod sa penalty sa balaod. Ni ana ta sa grasya. So, ang grasya, mao si Jesus nga may requirements. Kaya ang iyang dugo, dili na siya kaluwasan diretso. Piyansa lang na sa basabang, bisan ang dictionary, unsa ingon sa dictionary? Remission means a sent money for bilban. Bilban lang na siya. Muna sang remission. Girimit lang ni Jesus ang ato sala, pinaagi siyang dugo, kaya ang iyang justice o ang iyang infinite power, pag ingon niya nga, you will surely die, di na ito mausab. You will die into the lake of fire according to the deeds of the law. Deeds of the law means punishment of the law into the lake of fire. Muna sang meaning sa deeds of the law. So, aron man-neutralize ang lake of fire, nag-abot ang plano sa kaluwasan nga may system. May pamaagi. Mo na sang manifold wisdom of God. May pamaagi. Gibasa ko na sa chapter 3 of Episo, verse 10 and verse 9. Naadirang fellowship of the mystery which is in person of Jesus Christ. Fellowship means one in God in person, which is Jesus. Because of the Trinity, the Godhead. 3 person in one God. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Klaro ginadira sa Bible na adira Godhead, Father, Son, and the Holy Ghost. Muna sang terminologyhan nga Trinity. Kanang mga terminology nga Trinity, dili mo na makita sa Biblia, pero gigamit na siya sa mga theologian, kay ang Trinity, ang meaning niya, 3 powers in Godhead family. Because God means power. So ang ilang power, ang ilang sovereign, infinite. Infinite and unpatonable. Walay may maka-measure, walay may makatungkad. So muna sa gitawag na sa nga infinite power in that Trinity power. Unsa may gamito nimo kung tulo sila? Natural, Trinity. You see? Pareho nang mag-awit ka kung upat ka mo, quartet. Kung tulo ka mo, trio. Itulogod sila nga kanta. Nya kay tulo sila ang powerful. Ingon ang Biblia, the Godhead is the Father, the Son, and the Holy Ghost. Nabasa ko na dire. Nana sa James, napod na sa write-up ni Paul. Nabasa ko na may Godhead dira. Mention ni Paul, the Godhead is the Father, the Son, and the Holy Ghost. So ang mga theology, gimension na nila ang term nga Trinity. Gidevelop ba? Gi-magnify, gi-edify. Mo na siya, bisan wala sa Biblia, pero i-edify mo ang true and correct interpretation. Dili man kakasulti Trinity kung duha lang. So, kay tulo man ang gisulti sa Biblia, Father, Son, and the Holy Ghost, munang may Trinity nga terminology, gigamit sa mga scholars. Ang Biblia, dili nato ipinilisupo sa ato nga concept nga counterfeit ni Satanas, mindset ni Satanas nga gi-inject sa imong utok, ayaw na gamita kay nga naman. Ang purpose ana, aron malip up mo ang imong business because religion is a big business. Munang ila questionon ang Trinity sa isa ka religion, sa isa na pud ka religion, questionon nila ang Trinity. Kay aron nga ang ila lang religion among tuohan, kay aron daghan sila sakop because religion is a big business. And the what? Outstanding implementation of program and services of the devil. Muna ang religion is under the umbrella of the devil became the outstanding implementation of services from the devil direction. Muna ang religion is a big business because that is the strategy of the devil aron masakom niya ang tibuok kalibutan pinaagi sa religion. Kaya ang Biblia wala ga sulti og religion, wala. Ang ingon lang sa Biblia Church of God or
people of God. That's all. Ayaw pagpundok anang religion kay wala na sa Biblia. Religion is a very satanic deception and blackening of the truth. Muna sang tinuod nga niya sa write up ni Paul. Munang gusto ko maminaw gid mo nako kay ang ako study lahi sa uban nga study. Kining ako study ang gatudlo sa ako Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga ako professor sa naa pa ko sa college. So, ang ako nga light the orientation of the light in my mind copied from the teaching of Doctor of Divinity and Doctor of Theology in a clear and a right and a true explanation here as far as the Bible truth is concerned. From Genesis down to Revelation, mo nang ako natun-an how to interpret the true and correct interpretation of the Word of God because of my professor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. So karon na ako i-share sa inyo before tayo padayon ang ato nga Hebrew nga gina-interpret. Basahon usa nato ang 1 Timothy 2:4. Okay? Ato tagaan light ang ato karon study karong adlaw pinaagi sa pag-support sa 1 Timothy nga write up pod ni Paul. Okay, dire sa verse 4, chapter 2. Kuha na ng inyong Bible nga King James Version. Kuha nyo na, uban mo na ako, magbasa na ta. Chapter 2 og verse 4, 1 Timothy chapter 2, verse 4. Basahon ta, ingon niya dire. Who will have all men to be saved. Kasi, munang statement ni Paul sa verse 4. Who will have all men to be saved. Unsang punto ni Paul? Self-explanatory na kayo. Gusto niya tanan gyud nga tao maluwas. Padayon ta sa sentence, ingon niya, and to come unto the knowledge of truth. Tanawan nyo ang second sentence, ang iyang thought, o ang iyang learning points. Ang una, gaampo gid si Paul. Ingon niya, who will have all men to be saved. Kay Paul na gisulat, pero kana nga, pag-develop sa iyang mindset, gikan na sa langit. Nga ang Ginoo gyud mo nga dictate siya nga, kinanglan gyud ang mga tao maluwas. Gikan na sa Ginoo. Nga thought, who will have, ingon niya, all men to be saved. Gikan na sa Ginoo. So, gi-expound na ni Paul. Karon sa next sentence niya, ingon niya, and to come unto the knowledge of the truth. Ngano man ang ingon si Paul, follow up niya. Who will, ingon niya, who will have all men to be saved. Munang gusto sa Ginoo. Ogi, magnify ni Paul. Ingon niya sa next sentence, and to come unto the knowledge of the truth. Ngano nang ingon si Paul nga, and to come unto the knowledge of the truth. Kay si Paul nga daan, pag-accept niya sa challenge nga gikilatan siya, nasayod gid siya nga ang tao, wala gi kaluwasan kung dili ka intindi ani nga kamatuoran nga naa nagihatag sa iyang write up niya. The knowledge of the truth, ang ginamindi rin ni Paul, this light of the plan of salvation, wrote by Paul, expounded by Paul, developed by Paul, edified by Paul, and magnified by Paul, because of Genesis 3:15 nga gireveal ang kaluwasan ni Adan og ni Eva paingon sa iyang mga kaliwat nga mauning system niya, may sistema. Mao nang sa episode chapter 3 giingon ni Paul, understand the dispensation of grace and understand the mystery of Christ from verse 3 to 4. And sa verse 9 nag-ingon na siya, the fellowship of the mystery is in person of Jesus as a hidden thing, or kanang hidden thing mao na siya ang plan of salvation nga gusto sa Ginoo i-rescue ang lost image through this light of the plan of salvation nga daghan ang iyang mga requirements, daghan ang iyang mga learning points nga ato intindihon aron makinabuhi ta
ang mao nga light sa atong kinabuhi. Samtang ginakinabuhi ta, i-share ta ang tinuod nga interpretation o pag-edify sa truth nga ato hibaw-an. Diri lang sa write-up ni Paul, wala na lain. Ang uban nga mga write-up sa prophet, ang uban nga mga write-up sa apostles, maulang gyapon na siya ang light nga gina-explain ni Paul. Only lang, taas kaayo kay ang history sa kinabuhi sa mga katawhan from Genesis 3:15 paingon to Noah, to Enoch, mito sila, then Noah, then Abraham, dayon Jacob, then paingon na sa Israel nga ang kaliwat ni Jacob didto na si Joseph sa Israel, nagdaghan ang mga Israel, gikuha na po ni Moses paingon sa Kanaan, Kenan, pero wala sila nakaabot dito kay tungod sa ilang mga stiff-neck and hard-headed. Nagtuyok-tuyok lang sila dira sa Mount Sinai nga dapit. Og namatay na si Moses, hantod karon sa present sit-up, kay si Jesus na tao man 4 BC, nagwali si Jesus sa ginawali ni Moses. Mao na nga si Paul, ginakot ya kanunay si Moses, kay naapod si Jesus nga nagatudlo sa tinudloan ni Moses. Si Jesus pod nagakot pod siya. He always quoted the write-up of Moses because the messages of Paul, messages of Jesus, in one direction only, one light, one track, one pathway, and one interpretation, and one knowledge and wisdom. The write-up of Paul, Moses, and Christ. Munang kada sulat ni Paul na quote niya si Moses, o kada wali ni Jesus, ginakot po niya si Moses, kay isa lang ang ilang direksyon sa light, sa plano, sa kaluwasan. Kay gihatag na kay Moses, human na sa panahon ni Noah, nag-abot na sila ni Abraham, Jacob, dayon ang kaliwat ni Jacob nagdagan didto sa Egypt, didto na tao si Moses. Og si Moses, naintindihan niya na ang kamatuoran, munang si Moses, gawali pud sa light, nga sulat sa istorya nila ni Enoch, ni Noah, pero si Noah ang katapusan. Sila mito sila, ang kaliwat dira nila, og si Noah, og si Abraham. Sunod, dayon naa na dayon sila ni Jacob, og kaliwat ni Jacob, si Joseph, og si Joseph nagdaghan sila. Digto nagawa si Moses. Digto sa paggawas ni Moses, gitawag na pud sa Ginoo nga i-lead out niya ang mga Israelite nga katawhan niya gikan dira sa kingdom sa Egypt aron dalon sa land of promise. Motong istorya sa panahon ni Moses. Og katong istorya sa panahon ni Moses, digto gisaysay maayo sa Ginoo ang dispensation of grace because of the light of the plan of salvation from the light of justice of the Lord in the sanctuary of heaven. Nga gipahimo ya kay Moses kopya sa sanctuary sa langit, symbol of Jesus to come, which is in person of Jesus. And the sanctuary when Jesus came was closed because the real sanctuary is Christ. Kaya ang sanctuary nga, wala pa si Christ, mga mensahe to mitungod sa light, sa plano, sa kaluwasan. Pag abot ni Christ, siya na ang mensahe sa mao nga learning points and messages in the sanctuary procedures, sanctuary instruction, sanctuary knowledge. Pag abot ni Jesus, gi-close ang sanctuary, kay siya man ang sanctuary, personal na gid siya nga expound sa light of the sanctuary nga wala maintindihan sa mga tao. Hantod nga nagsaka sa salangit, gihatag na lang niya kay Paul, gitawag sa Paul, digto na sa salangit, aron tagaan ta last call or last favor nga clear gyud ta sa light, sa plano, sa kaluwasan before siya mag-abot, kay aron ma-welcome ta siya. Dili ta ka credit nga ma-welcome ta tungod sa mga pastor og mga religion. Walay credit dira. Pag abot ni Jesus, walay credit na ang tanan nga ginayaw-yaw sa mga pastor nga naa sa mga religion. Because religion is counterfeit of the devil. And devil, using the name of the Lord, using the term of the plan of salvation, and using the Bible, reading the chapter and the verses, but wrong interpretation, wrong concept, wrong understanding, wrong light. Pero
kung ila nga interpret sa ilang unod because of the lust of the flesh in their heart and counterfeit of the devil in their power of the brain, murag correct. Kaya ang devil, mao nang iyang trabaho. Gamito niya ang pastor nga, palami-lami gid pagbasa sa Biblia, palami-lami gid pag-interpret sa Biblia, nga unod nun from the lust of their heart, dili spiritual level, sa kalibutanon nga level. Kay mag-ingon ka nga, ang Ginoo nag-anhi, aron luwason ang tao, munang nagdugo sa, kay ang dugo niya, mong nagluwas sa ato. Dili na maong interpretation sa Bible. Ang interpretation niya sa Bible, God came to fulfill the action plan from heaven to rescue the human expression or the lost image of God. Because the human expression in a human flesh, this is the image of God, kita. So, ang Ginoo gusto niya i-rescue ang lost image because of transgression of the law from the devil's temptation. So, munang gusto sa Ginoo. So, nag-abot ang plano sa kaluwasan nga muna siyang konsentritan sa mga sinners nga walay mga buot. Munang ingon ko kini mga pastor sa tibuok kalibutan of 50,000 more religion, all their ministers, all their workers, all their elders, including their leaders, they are all walay buot. They are all nothing according to Paul. Ingon ni Paul, they are a persons of no importance or no importance. Ingon ni Paul, because they knew nothing about the light of the plan of salvation. Ginagamit nilang Biblia, ginagamit nilang ngalan sa Ginoo, ginagamit nilang mga tanan nga terminology sa Biblia nga murag lami paminawon, pero ang ilang pag-express gikan sa ilang unod nga dili spiritual level. Munang punto ko, dili spiritually. So dili na accepted sa langit. Maingon ka nga, ang Ginoo nag-abot kay iya tagiluwas, pinagi siyang dugo. So kita tanan mga sinners, gipalit na ta sa dugo ni Ginoong Hesus og luwas na ta. Dili na ginadawat sa langit kay wala na sa light sa plano sa kaluwasan. Ang light sa plano sa kaluwasan niya may mga requirements sama sa dispensation of grace, intindihon mo. Mystery of Christ, intindihon mo. The fellowship of Christ as a hidden thing in the plan of salvation terminology or what? Remedial system of the Lord. Munang intindihon mo unsa ang iyang mga requirements. Munang may mga baptism. Munang may mga godliness. Munang may mga circumcision of the foreskin of the heart. Munang may mga preaching si Paul nga equal level sa Israelites ang Gentiles. Because Paul concentrated to the Gentiles because the Lord, giingnan niya si Paul, ihatag sa mga Gentiles ang plano sa kaluwasan. Aron sila makaintindi sa plano sa kaluwasan. Muna si Paul, nag-ingon siya, kamo nga mga Hentel ang ako gikonsentritan, gipanginmatyan ta ni Paul. Episode chapter 3, verse 1. So, ato ni karon intindihon ang light sa plano sa kaluwasan nga katapusan na nga pabor nga gihatag sa Ginoo sa ato, pinaagi aning kasulatan ni Paul. So 1 Timothy basahon ta, ingon niya 1 Timothy chapter 2 verse 4. Basahon ta usab. Who will have all men to be saved? Munang gusto sa Ginoo, gina-explain na ni Paul. And to come unto the knowledge of truth, of the truth. Unsa man na specific na kayo, straightforward na kayo sa pulong sa Ginoo nga dili ka na maghimo topic. Oy, mga pastor nga mga walay buot, ang Biblia dili na sa ibaligya nga maghimo kag topic aron daghan ang sumulunod mo, daghan ang imong income sa imong religion. Dili na siya mao. Ang Biblia wala na ya topic. Basaha lang ang pulong sa Ginoo, i-interpret correct interpretation, spiritually label, og ikinabuhi og i-share. Maula, ayaw maghimog topic kay iya na outstanding nga technique ni Satanas, counterfeit ni Satanas, aron ma-deceive ang tibuok kalibutan, nag-create sa religion og mga worker sa religion nga walay mga buot. Kay wala kasabot what is the light of the plan of salvation all about here in the write-up of Paul. Okay, ingon ni Paul dire, and to come unto the knowledge of the truth, manang sumpay sa iyang sentence, will have all men
to be saved and come into the knowledge of the truth. Ngayon sa manang truth, mao ni siya ang light sa plano sa kaluwasan nga wala gid maintindihan sa tanan. They don't know all religions all throughout the world. 50,000 plus religions, they are ignorance of the truth. As far as the light of the plan of salvation is concerned, they are nothing because they are ignorance of this truth. They cannot interpret the right up of Paul through correct interpretation. Nga naman, pangutan-an ang ilang mga pastor kung naka-under ba na sila sa gitawag nga true and correct instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology for 15 years or 16 years in doctoral, dissecting the Bible as far as the light of the plan of salvation is concerned. Because the Bible is the whole Bible is the light of the plan of salvation. Wrote by the prophet and wrote by the apostles and what? Clear up in the testimony of Jesus when he came 4 BC, and that testimony will be found, or you can find it in the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Mao nang mga preaching ni Jesus, mao nang mga testimony ni Jesus nga kana tanan ang iyang mga learning points, mao na ang light sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihi sa tibuok kalibutan. Baliskad ni Satanas o gi-inject sa utok sa mga satanic pod nga mga worker sa religions. Jesus said, Matthew 19, verse 17, if you want to be saved, this is the very lacking of your direction to heaven. Keep the commandments. And Jesus enumerated the 10 commandments. That is the commandments because Jesus is the commandments. And Paul said, when the commandment came, my life changed. I found who am I. Sins revived into my life and I died. Muna ingon ni Paul. Basahan nyo Romans 7 verse 9 and 10. And Paul said, now I am crucified with Christ. Nya kasabot ka mo anang crucified with Christ. Nasulti ni Paul, i-edify mo na maayo. O imo na i-clear maayo. Unsa man ang punto ni Paul nga, I am crucified with Christ. Ang iyang sincero sa pagka-apostle nga iya na didikit ang iyang kinabuhi sa truth nga iya ginasaysay nga ang truth mao ni inyong sabton ang kamatuoran nga ginasaysay ni Paul mao na sang crucified with Christ. Kay dira siya namatay hantod-hantod sa iyang kinabuhi sa pagsaysay sa kamatuoran kining truth nga naa sa plan of salvation from Romans down to Hebrew. Mo nang ingon ni Paul, I am crucified with Christ. Mo ning mga pastor ni Satanas, mga pastoretoy. Mbot nga no gitawag man na sila pastor, ako maulaw ko magtawag-tawag anak nilang pastor nga ako na lang naulaw. Do not call them pastor, call them castor or pastoretoy ni Satanas. Kaya ang pastor wala na dito credit sa langit nga pastor ni Satanas. Ang pastor ya dito kung naamang galing consideration ang langit sa terminology nga pastor, kanang pastor nga gapastoring sama ni Paul nga light. Mo nang mga tinuod nga pastor, si Paul o ang iyang kauban sila ni Timothy, sila ni Apollos, kay oriented sila ni Paul. Mo na sila yung mga pastor nga tinuod or teacher. Ayaw pagtuwa ng mga pastoretoy nga ni asa tibuok nga mga religion kay they are ignorance of the light of the plan of salvation because they are the pastor of Satan. Mo na tandaan nyo gina akong gisulti. Kung gusto gid mo maluwas, search deep and study hard and continue edify and interpret correct and true interpretation the right up of Paul so that you have the peace of mind and you are safe. You are safe. Your life is not questionable until Jesus comes. That's why Jesus said in 1 Timothy chapter 6 verse 14. Di ba? Gibasa ta to?
Paul said, "Thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ." Unsa man ang punto ni Paul nga keep the law without spot and unbreakable? Ang punto ni Paul nga ang napulo kasugo, ang iyang principle, ang iyang virtues, pirti na kalapad. Muna sa nga, without spot, meaning from first commandment down to 10 commandments, dili gina nimo i-mislead without spot. Sa to pa, dili gina nimo i-mislead ang iyang thought o ang iyang understanding nga high kaayo. Ang iyang understanding nga lapad kaayo. Ang iyang understanding nga lalom kaayo. Kada sugo, pulo man na, every level of every law, from first law, second law, third law, until 10, pirti kalalom ang iyang mga interpretation mo sang without spot and unbreakable. For example, nag-ingon si Paul nga, keep the law without spot, or keep the law that is your lacking for salvation. You should keep the law. You should be honest to keep the law. Rooted in your heart. Muna ingon ni Paul. Kung gakip ka sa balaod tinuod, ang balaod, dili na siya basta-basta nga tumuan lang og usbon. Kaya uban giusab nilang balaod. So that is against the principle and virtues of God's kingdom in His justice. Kaya ang justice sa Ginoo na base sa napulo kasugo. So pag ingon niya nga keep the law, meaning ayaw usba. Ang ikaupat nga sugo, gaingon nga remember the Sabbath day to keep it holy for a remembrance of creation, and the Lord keep it. Ang Ginoo mismo nagbantay anak, nagpahulay siya, and He bless. Gipamanalanginan niya ang adlaw nga nagpahulay mo nang ikapito, 7th day of the week. Gibless na sa Ginoo, gipahulayan na sa Ginoo, gi-honor na sa Ginoo ang adlaw nga igpapahulay nga maong 7th day. Ingon niya sa Exodus 20, 6 days do all your labor and works, but on the 7th day it is a day for the Lord to rest. As a remembrance of creation, you ought to rest for the Lord, to recognize and worship and praise the Lord on 7th day, honoring the Lord through your reply or response of the sinners nga nakasabot sa plano sa kaluwasan. Wala ko gaapin sa mga Adventista. Kaya na mga Adventista, they are great pretenders as scribes and the Pharisees. Nga naman, except ato lang Adventista nga wala gatuoan ning ilang mga pastor karon nga nagasinggitan nga ang balaod dili makaluwas. Kaya ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Kita mo na kagago? Ang Ginoo iya patudloan. Ingon sa Ginoo, gusto ka maluwas? This is your lacking. Ya tudloan niya pang Ginoo. Nag-ingon na Ginoo, gusto ka maluwas. Sa to pa, makaluwas. Deon si Paul nag-explain ngang balaod si Jesus. Si John nag-explain sa John 1, for the word become flesh and dwelt among us. Kinsa man ang word? Si Jesus. Mo na sang binanga nga pagtuon sa mga religion kay wala kaagi og true and correct interpretation of the word of God. True doctor of divinity and doctor of theology. Wala may doctoral nga teacher sa eskwelahan sa tanan nga mga religion except dito sa akong eskwelahan, pero sad to say the doctor nga correct and right and very intelligent doctor in his teaching as in a doctoral way of explanation, Dr. Tumanday already passed away. So, ako nakaabot ko, hantod yung ko nakagraduate, siya ang ako nga mentor bilang department head sa theology department. Nga mao nga college, o dito ko nakatiwas sa akong theology under the explanation of
Dr. Tumanday, known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. He is very sound doctor in spiritual level. And his teaching is very clear. And you will have peace of mind. And you cannot question because your question is already discussed in a clear explanation. Mao na si Dr. Tumanday. So, dili mawala sa ako until now. I am so very guilty if I cannot re-echo this to you. What is the clear explanation as far as the light of the plan of salvation is concerned here in the right up of Paul. So, padayon ta. Pag-ingon ni Paul nga, and to come unto the knowledge of the truth, mauning light sa plano sa kaluwasan nga discuss ko sa inyo, nga wala sa tanang mga religion. Okay, ipadayon tang diskusyon. Ang gusto sa Ginoo nga saysay ni Paul nga kita tanan maluwas. Kay gusto ta tanan maluwas, may knowledge of truth. Unsa man ang knowledge of truth aron kita tanan maluwas, mauni ang ginasaysay ni Paul nga ako ginariiko ko sa inyo og tunaan pud ninyo og tarong, lalo ng mga teksto nga ako ipang hatag diri nga ako gibasa sa inyo. I-interpret og tarong through correct interpretation pointing to the higher form spiritually level connected to the heavens heavens ministry, because the true correct heavens ministry, the right up of Paul, the right up of the prophet, and the right up of the apostles in a true interpretation and true and correct interpretation. Kay kung hindi kamo ka-interpret sa prophet, sa apostles, lalo na kay Paul nga last apostle, wa gi kamoy pag-asa. Mo nang ingon sa Romans 1, mo nang foundation ni Paul from Romans 1 verse 5, ingon niya, you will receive apostleship, ingon ni Paul, and receive grace, which is the plan of salvation's light in person of Christ. You will receive apostleship and grace, which is Christ, through obedience of the law of all nations in His name. Ang punto ana sa learning points niya, obedience means what? Faith. Kung basahon mo ang Romans 1:5, through faith, makakuha ka na, ma-receive mo ang grasya o mahimo kang apostol through faith, sumulunod ni Christ. For obedience, through faith. Faith means obedience. Through faith. For obedience or faith in Christ, in His name, that is pronounced to all nation. Address to all nation. Kaya gusto sa Ginoo, ang tanan maluwas. Ang tanan maluwas. Nakuha ninyo? Tanan maluwas. Mao ning ingon niya diri sa verse 4. Who will have all men to be saved. So sa Romans 1:5, gisulti na nga ni Paul sa wala pa ang 1 Timothy nga ang kaluwasan og mahimo kang apostol og makareceive ka sa grasya through faith in His blood of all nation. So ang faith dire, ang meaning niya obedience in the name of Christ, because Christ is the law. Munang Romans 10:4, for Christ is the end of the law for righteousness. Dili na end nga nawala ang balaod. Siya na ang katapusan nga balaod nga digto ginawali ni Moses nga napulo. Pag abot ni Jesus, siya na ang kumpos na napulo nga nahimong person. Muna si Jesus nga nag-ingon siya, gusto ka maluwas? Niya anak ko, explain sa imo, morning kulang mo, tumana ang sugo. Kaya ang sugo, ako na. Muna sang pag-explain sa light of the plan of salvation. I-interpret. Hoy mga bugo, labi na ning mga preacher sa SDA nga wala gyud mga buot. Nga ang balaod dili makaluwas. Kaya ang balaod ko dira nakit-an ang sin, pero ang balaod kay dira ta nakasala,
dili na ta maluwas kung naa pang balaod kay dira ta makikita og sala. Gagong. Bisan 1 million isulti ko ginang pagkagago ani mga pastura. Lalo na nang dira gasulti sa program ni Edwin Gulpan. Program ni Edwin Gulpan, pastor na nila nga wala po'y buot. Ingon-ingon pa gid siya. Tanawa niyo mga kaigsuunan, nindot ang logic no. Nga ang balaod mongga hatag sa ato sala, so wala nay pulos ang balaod kay niya ang grasya. So, dili na kinanglan ang balaod kay wala nang grasya. Kay kung wala ang grasya, ang balaod mo man ang magpahatag sa atog sala. So kinian ang grasya, wala na pulos ang balaod. Kita mo na kagago. Ang punto dira ni Paul, pag ingon niya nga, sin cannot domain to the sinner anymore because of the grace of Christ, which is Christ. Ang punto ni Paul dira nga, dili na makadomain ang sala, kay niya na si Jesus nga grasya. Ang punto ni Paul dira, ang balaod, imo lapason, natural. Sin is the transgression of the law and the wages of sin is death. Itagbong gid ka sa kalayo. Mo nang isa ka teksto ingon si Paul nga by the deeds of the law no one shall be saved. You see? Wala gi maka ikya sa penalty of the law. Mo na sang deeds of the law, penalty niya paingon sa kalayo. Kay kung lapason mong balaod, sin is the transgression of the law and the wages of sin is death. Mo na sang punto ni Paul nga. Ingon ni Paul, the dominion of sin cannot domain anymore to the sinner because of grace, which is Christ. Unsa mang punto ni Paul dira? Ingon ni Paul, wala na ka kulba sa balaod nga itagbong ka sa kalayo. Kay si Christ nga maong grasya, gasinggit, if you want to be saved, keep the law. Wala nang ingon si Jesus nga niyan ako. Wala na balaod. Wala ingon ni Jesus. Keep the law. So kung imo gibantayan ang balaod, wala ka na danger. Wala ka na kahadlukan sa balaod. Kay imo na gibantayan ang balaod. Kay ang balaod, more man gyapon na si Christ nga magtagbong sa imo sa kalayo. Romans 2:12. Sinners shall be judged by the law because hearers of the law is not being justified, but the doers of the law and sinners shall be judged by the law. And sinners will be put to death if they miss to keep the law perfectly. Hebrew 3:20 and 21. You will become perfect because Christ will help you to make you perfect in keeping the law. Sa ingon niya, I can do all things, ingon ni Paul, through Christ which strengtheneth me. Philippians 4:13. You can, I can, saan niya? I can do everything through Christ which strengtheneth me. That's why Paul said, work out your salvation with fear and trembling. What is that fear? Ang kahadlok sa Ginoo nga magbantay ka sa iyang sogo. Kaya ang iyang sogo stood fast forever na dili na walaon. Pag ingon ni Christ, you will surely die into the lake of fire. There in the Garden of Eden to Adam and Eve, mao na sang sogo nga stood fast forever and it never ends. That is infinite power which is Christ. Munang balaod, dili na siya walaon, kay infinite ka na, stood fast forever ana, nga magukod sa mga makasasala, kay mauna siya ang light, nga sundon sa makasasala. Aron mabalik ang righteousness of the law nga nahubo sa garden sa Eden ni Adan og ni Eva. Muna siyang Romans 3:25. Kung gusto ka nga ma-reclaim balik ang righteousness sa imo, to declare the righteousness back to you, imputed back to you, muna siyang requirements. Keep the law perfectly. Muna siyang misunderstood. Aning mga walay buot nga mga magwawali sa tibok kalibutan. Ako dili po ko kabasol tungod kay si Satanas ang ilang gitun-an, dili ang Ginoo. Ang problema lang,
tungod sa ilang pagkasatanik, kay nahimo na silang what? Contaminated of Satan's brainwashing, gideceive nila ang tibuok kalibutan. All people throughout the world, except kaning nagatuon sa light sa planos kaluwasan, they are all perishing into the lake of fire. That's why Paul, tawag na ni Paul nga, perdition. All those who are ignorance of the plan of salvation's light, they are all perdition, meaning losing their soul into the lake of fire. Muna sa ang pagsabot sa Biblia, mag-research ka according sa true and correct interpretation of the Bible. Mas maayo kung buhi pa si Dr. Tumanday, makapaminaw ka mo sa iyang teaching. Pero wala naman siya, so diri sa write-up ni Paul, basahan nyo maayo, kay i-open sa Ginoo ang inyong horizon, pinaagi sa pagbasa, o sa pagpangayo tabang sa Ginoo, nga tudloan ka mo pag-interpret, correct interpretation about the write-up of Paul. Sige, dirita, basahon ta ang verse 1. Verse 1. Ingon niya diri. Exhort therefore, diri usa ta, balik ta sa 1 Timothy. Kay gibasa ta ning 2:4 nga ang gusto sa Ginoo maluwas ang tanang tawo. Unsaon nila pagkaluwas? Maghibalo sila sa knowledge about the truth. Unsa man ang knowledge of the truth? Kining ginasaysay ni Paul from Romans down to Hebrew. Basahon ta ang verse 1 sa chapter 2 of 1 Timothy. Ngunya, exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. Mao na sa ang pagsabot sa knowledge of the truth. I-exhort nimo una ang supplication. Ang imo nga self-interest, empty of self. Meaning, kinanglan, ang imong kasing-kasing full of spiritual aspect of life. Full of spiritual direction. Wala ang unod nun. Muna sang supplication. Ingon niya, first of all, supplication. Meaning, andama ang imong kasing-kasing nga spiritual form. No fleshly. Empty of self ka. Spiritually, naris ka sa imong kasing-kasing. Ingon niya, prayers, number 2, ampo ka. Intercession. Unsa man ang intercession? Ginaklaim mo ang tanan nga pagsabot sa imong kaugalingon nga makuha mo ang maayong butang o mahamkon mo ang spiritual spiritual food. Muna sang intercession, i-intercede mo ang tanan nga spiritual food. Unsa pa? Ingon niya, and giving of thanks. Everything nga imo na angkon nga dili ka milyonaryo. Enough ka lang nga nabuhi according sa guidance sa Ginoo o gibuhi ka sa Ginoo sa simple nga pamaagi, simple thing, you ought to be satisfied and give thanks. Munang punto sa ingon niya nga, what is that? Giving of thanks. Next, inya, be made for all men. Kinanglan, naana sa tanan nato nga kinaiya. Naana sa tanang tao nga understanding. Naana sa tanan nga tao nga light. Ang tanan nga prinsipyo nga gisulat diri prinsipyo sa supplication, prayers, intercession, and giving thanks dapat naana tanan sa ato. Maintindihan tanan. Munang punto diri ni Paul sa verse 1. Verse 2 sa chapter 2 of 1 Timothy. For kings and for all that are in authority. Kinsa man ang for kings and for all that are in authority. Kanang mga leader diri bisan sa tanan nga mga nasod, kita may kings man ta diri, tawag ta president. President Marcos, President Irap, muna sila. Mga president sa Philippines, o muna sila, mga kings, ingon niyo, for kings and for all that are in authority. Kinanglan kasabot sila ani nga implementar ni bisan diri sa yuta sa mga leader nga gigamit ang Biblia, di ba? Ang mga leader ta gagamit sa 10 commandments bisan sa judgment sa mga hukom sa ilang mga kaso
Ipahurar ka sa Bible because of the 10 Commandments. Telling the truth, nothing but the truth. And the 10 Commandments said, thou shalt not commit what? Things that are not belongs to you. Then, unsa pa? Thou shalt not tell a lie. Thou shalt not tell a lie. Muna sa nga, naana sa 10 Commandments. Okay? Ingon niya dire, that we may lead a quiet, that we may lead a quiet and peaceable life in all guidelines and honesty. Nga naman nga, gisaysay na ni Paul sa verse 2, nga kinanglan ang mga hari o ang mga leader nga authoritative diri sa yuta, ila ni i-implementar ang gitawag nga supplication, prayers, intercession, and giving thanks. Kung ma-implementar ni sa mga leader ta diri sa yuta, ingon niya, be made for all men. Tanan nga tao man na implementar na sa atong mga leader, ingon niya, to the kings nga may mga authority o ang mga leader, that we may lead a quiet and peaceful life. Sa tanang mga leader nga niaron ta sa yuta, maintindihan ni nila. Munang pangandoy ni Paul. Kay kini siya nga right up ni Paul para ni tanan nga makasasala. Lalo ng mga leader ta nga mga makasasala nga wala kasabot sa light sa planos kalawasan. Dapat magsabot sila ani. Kani may spiritual aspect ang ilang leadership. Nganuman, ang kinabuhi sa tao, upat ka aspito. Kita may physical, healthy ta. Kita may social, maayo ang atong pagdala sa mga katawhan, mo ng social. Maayo ang atong leadership sa katawhan, mo ng social. Ikatulo, mental. Kinanglan magtuon ta. O karon may moderno na ta gitawag nga DepEd. Di pa eskwela na ta parang grade 1 to grade 6, first year high school to grade 12 na gani karon, dayon college, first year to fourth year. Mo nang gitawag mental. We could have a chance and privilege to acquire knowledge. Knowledge all about science, knowledge all about history, knowledge about economics, knowledge about leadership, and knowledge about what? Social aspect nga, love your neighbor as yourself. Mao na sa social aspect. A new relationship with the community. Mo nang social. And above all, spiritual aspect of life. Sumao na nga ato nga aspito sa tibuok tang kinabuhi nga tao, nga makasasala, nga human being, nga express image of God. We have this physical, mental, social, and spiritual. Mo nang aspito ta. Kung nawala ta ana nga four aspect of life, dili ta tao. We cannot claim ourselves that you are or we are human being if you have nothing and you do not know what is this four aspect of life. You should know this, what is physical, social, mental, and above all, spiritual. Mao nang ingon diri ni Paul nga, for kings and for all that are in authority. Mo nang mga leader nato. From president, senator, congressman, mayor, councilors, barangay captain, purok leader, and community people. We are all leaders of ourselves. But we have higher leader according to the structure of government here on earth. Munang may mga president, may mga senators, may congressman, may mayor, may councilor, down to the barangay level. So muna siyang gitawag din ni Paul nga, for kings and for all that are in authority. Sana ang four aspect of life of human being naa sa ato tanan. Gikan sa mga common members, paingon sa mga leaders. But as far as leadership is concerned, all of us, we have our own leadership in ourselves. So ang upat ka aspect sa ato kinabuhi, physical, mental, social, and spiritual, number one unta na nga tagaan attention, every human being.
Mo ning giingon diri ni Paul sa verse 2. Naintindihan nyo? Okay. Ingon niya, able life in all godliness and honesty. Mo na ang four aspects of life, spiritual aspect above all, mo na siya nga nag-ingon si Paul diri, that we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and honesty. Kung ang tanan tao kasabot lang sa right up ni Paul as part of the four aspect of life in a spiritual aspect, tanan kita nakaintindi sa light sa plano sa kaluwasan, mo nang maandam kita sa second coming. Mo nang gina-explain ni Paul nga wala ni sa explanation sa tanan nga mga pastor, nga pastoretoy, nga kastor. Sa tibuok kalibutan, mo nang maglagot gigo ani mga pastor kay gideceive nila ang tibuok nga katawhan sa tibuok kalibutan because of religion. And religion is the outstanding program and services of the devil because religion under the wings of the devil, under the shadow of devil's deception, and all concepts of the devil injected to all workers of all religions from the leaders down to the members. Muna sa ang problema karon sa tibuok kalibutan because of religions. Okay? Verse 3, ingon niya, for this is good and acceptable in the sight of our Lord Jesus Christ. Intindihan nyo? Kining gisaysay ko, acceptable. Ingon niya, for this is good and acceptable in the sight of our Lord Jesus Christ. Unsa diyang acceptable? Kining light sa plano sa kaluwasan nga ato maintindihan, nga ato gyud gi interpret ang true and correct interpretation. Mo ning gisaysay ko sa inyo, ang verse 1, and verse 2, and verse 3 kay may interpretation nga kinanglan ato gyud silsil sa alom ato alimpatakan aron ma-practice ta, aron ta maandam sa second coming ni adiristanan sa right up ni Paul. Nya may pastor ba nga naga-interpret sama aning akong ginabuhat? Wala, because they do not know what is this all about. Kasabot sila sa ilang gibasa nga kalibutanon nga interpretation nga unod nun because of Satan's counterfeit. Pero ang lalom nga explanation ani nga light of the plan of salvation, the light of the true and correct interpretation of this plan of salvation, mauning ginasulat ni Paul nga i-interpret. Wala ni ma-interpret sa mga satanic preacher, mga sakop ni Satanas nga naa sa religion, kay wala man sila ka-under sa true and correct interpretation of the plan of salvation's light with the teaching of true correct instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. During my college life, I got that all things about the teaching from Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Wala na sila kasabot kay nganuman. Ang ila na doktoral, ila-ila lang. Ang uban ana nga mga religion, naghimo sila og 1 year nga, unsa na? Kanang mag-counseling sila nga kuno, pagkahuman ana, maordinahan na sila nga minister. Unsa na panawag, murag Bible study nga ila-ila ra. Di gani sila kasabot what is righteousness by faith. They do not know that. Dili gani sila kasabot what is workmanship of the Lord. They do not know that. So kana nga mga klase sa mga pastoretoy, wala gina sila credit sa langit. Actually ang ilang wali ana sa ilang pulpito nga lami kayo paminawon, satanic kana nga teaching. Kay wala man na interpret ang light sa plano sa kaluwasan gikan sa ilang bakbak. Wala. Ila-ila ra na sa kasing-kasing nila nga unod nun, himo-himo sila sa ilang opinion, himo sila sa ilang brain power, o himo-himo sila sa ilang lami kayo nga pag-explain nga ang direksyon niya worldly and fleshly. Direksyon. Munang ingon ko sa inyo, kana sila tanan nga naa sa mga religion, wala gina sila yung mga buot. Dili gina kaluwasan ang naa sa ilang ginasulti. Gabilib gina sila nga maayo sila nga pastor, ang ilang ginawali, nalipay gid sila, comfort gid sila nga kuno, tao sila sa Ginoo. Actually, counterfeit na ni Satanas. Si Satanas siya mong gabuhak-hak, gakatawa sa ilang likod. Kaya ang ilang teaching, wala na streamline sa light sa plan of salvation. Nga, true and correct interpretation. So, diri na ta sa
verse 5 kay humanta naman ang verse 4 dito sa verse 5 ingon niya, for there is one God and one mediator. Muna si Paul magsulti. Ayaw na mo magsulti. Ayaw na mo magpaminaw anang gasulti-sulti sa mga religions workers, mga preacher sa religion. Ingon niya, ayaw na. Kay kana sila, mga wantunis na sila. Mga chambering, mga rioting na sila. Ang punto sa wantunis, chambering, and rioting, mga group na sila, mga pundok ng mga religion, nga paulbol ang ilang utok nga hibawan, wala check and balance, mga wrong direction because of the deception of the devil, og they are lost of law. Lawless na sila. Kay bisan gani ang napulo kasugo, wala na sila kasabot what is the real meaning of remember the Sabbath day to keep it holy. Ako wala ko gapadako sa Adventista kay sila gabantay Sabado, pero great pretender. Pakitang tao, muna silang kopya sa mga eskriba o parisiyo. Pakitang tao lang, pero they do not know what is the 10 Commandments. Di na sila kasabot. Ang ila lang na sabtan nga, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not have other God before me, thou shalt not bow any graven images. Gimemorize gina nila, pero they do not know what is the virtues and the principles and the deep understanding about the wisdom of God, about the what? Knowledge of God, and about the what? Dominion of heaven in the scope of the principle of the 10 Commandments, learning points, 10 Commandments, direction of all the points out of the 10 Commandments, so deep and so wide. Wala na sila kasabot. Ang ilalang nebaw, ang terminology nga, thou shalt not have other God before me, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not have other God, thou shalt not bow any graven images. Mula nang ilang nabawaan, gimemorize nila ang 10 Commandments, pero they do not know what is the deep meaning in the light of the plan of salvation. The whole 10 Commandments, they are ignorance. Kasabot lang na sila sa ilang concept nga satanic. Kasi Satanas, gitudloan niyang mga katawhan nga, mauning pagsabot, dili ka magbaton sa laing Diyos sa tubangan ko. That's all. Mao na ingon ni Satanas. Unsa pa? Dili ka magyaob o dili ka magyukbo. Muna. Tudloan na sila ni Satanas. Og ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan. Mora nang tudlo ni Satanas. Wala na ma-dipin ka ayaw unsa gid na ang meaning. Ingon pud Satanas, honor thy father and thy mother. Mao na lang tudlo ni Satanas, mga terminology lang. Tanawa, ang mga bata karon. Unsa nang ilang mga slogan? Sa una, unsa man? Obey your parents. Karon unsa naman? Parents, obey your children. Kaya mga bata karon di naman madlok sa ilang ginikanan. Di naman sila kabalo mag-obey sa ilang ginikanan. Gagmay lang ang mga bata karon nga makasabot ana. Kay naa may mga pamilya nga guided sa Ginoo kay gabasa sa Biblia according to the light of the plan of salvation. Munang may mga bata karon nga tarong ang guidance sa Ginoo because their parents are studying the Bible rigidly. Og rare lang, talagsa lang. Muna mga kaigsunan, in verse 5 ingon ni Jesus, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Manang sulti ni Paul nga, ayaw na mo to sa laing mga religion, ayaw mo to ang mga pastor nila nga pastoretoy, ayaw mo to ang ilang mga magwawali, anang ilang mga workers, kay wala na dira light of the plan of salvation. Ang light sa plan of salvation, isa lang, ingon niya, for there is one God, isa lang. One God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Munang sulti ni Paul. Ayaw mo tuwa ng mga religion, mga wantunis, mga what? Rioting, mga chambering. Kay iyan na ni Satanas, munang gadinimbatihay sila. Kay wala na clear, dili na clear ang ilang teaching. Wala na peace of mind dira. Wala na direction sa light of the plan of salvation. They are nothing and they are ignorance of the light of the plan of salvation. Munang giterm ni Paul sa
Romans 13 verse 13, unsa ingon niya? You should be honest and walk honestly, not in rioting, chambering, and wantonness because of envy and conflict. Muna sila mga conflict na sila tanan mga religion, magdinibatihay, kay wala dira light, puro na tanan mga concept ni Satanas. Nakuha ninyong punto ko? Di ka mo kakita teaching sa lain nga religion except aning akong ginariiko ko sa inyo nga tudlo sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga true and correct interpretation of the light of the plan of salvation in order to welcome Christ. Mo ni siya ang tinuod nga ni adiri sa light sa plano sa kaluwasan. Okay, ingon niya, si Jesus lang. Ingon niya, for there is one God and one mediator between God and men in person of Christ Jesus. Ngano man, ang uban, gaingon sila, si Jesus man amo gisunod. Jesus is the way. Jesus is the Savior. Jesus is the only hope. Nya, explain daw ang imong gisulti nga Jesus Savior, Jesus hope, Jesus is the way. Explain daw kung kabalo ka mag-interpret sa true and correct and deep study, and hard study, and deep meaning of what you are saying. Mayo ka magsulti-sulti nga si Ginoong Hesus gid ang center sa plano sa Biblia, gigamit pa ang plano sa kaluwasan. So explain daw unsa ang iyang deep learning. Do you know what is dispensation of grace? Explain. Do you know what is righteousness by faith? Explain. Do you know what is law of faith and law of work? Explain. Do you know what is we are no longer under the law but under grace? Explain daw. Do you know that the dominion of sin cannot domain already, do not domain anymore to the sinner because of grace which is Christ Jesus? Explain daw. Kabanga nimo. Wa gani ka kasabot what is plan of salvation all about? Nya maingon-ingon ka nga, ako, pastor ko, giluwas na ta kay Christ is the center of this religion. Christ is the center of our faith. Wa gani ka kasabot what is faith? Explain daw ang true and correct interpretation of faith based to the right up of Paul. Pagkabanga nimo, muna sa karon ako mangugat gid ko kay kining mga tawhana sa mga religion workers, mga because of religions, counterfeit of the devil's program and services, tungod sa religion, luoy kaayo ang tibuok nga katawhan sa tibuok kalibutan. They are all deceived. So gali, kakatawa-katawa sila, magwali ga sinayaw-sayaw, ang uban magsigig tumbo-tumbo, magpakpak-pakpak. Kaya ang ilang pastor, mao pod ang gibuhat. Kaya ang ilang pastor kuno, Diyos nun, very poor. And those activities you have seen in their worshiping direction in all the time that they worship in such manner, Satan is very happy. Satan is very exalted. They exalt Satan because of their style, devilish style. You cannot find that in the teaching of Paul. And Paul, he always aware us. He give us always awareness. And Paul said, be aware. Aware to that devilish activities, devilish preacher because of the counterfeit of the devil from the lust of their flesh, because of the pleasure of the world. Kanang ilang mga pastor galipay-lipay, pasayaw nilang ilang brethren aron malipay, aron daghan ilang sakop og magpitpol ang ilang brethren sa pagdala sa ilang mga halad og mga offerings og mga ikapulo og tanan nga mga promises commitment nila sa ilang religion ihatag dito sa pastor. Ihatag po sa pastor sa ilang mga leader kung naa sila'y mga institusyon, structure. Na president paingon sa ilang mga pastor. Digto na paingon ang kwarta. Isweldo na sa mga pastor ang uban, pirong dako digto sa mga leaders nga
maunang mga structure sa institusyon nga ilag yun president gitawag. So ayaw mo tuuan ang ilang mga sayaw-sayaw, gilipay ka mo kay na ano ni, na-excite ka mo sa sayaw-sayaw, that is satanic activities. Wala mo'y credit anak sa langit, mga katauhan o mga kaigsuunan, mga viewers nako nga gapaminaw, kung wala pa mo kasabot, ayaw gid mong tuo anak kay wala nay credit sa langit. Si Satanas siya mong nalipay na sa ilang luyo o gabuhak-hak si Satanas. Si Satanas gaapil na sayaw-sayaw uban ang iyang mga kauban. Kadang klase nga worshiping to the devil. Okay? Diri lang usa tataman sa verse 5. Balik ta sa Hebro. Kay ingon nako sa inyo, padayon taning Hebro. Kaya ang ato nga pag-interpret diri sa chapter 1. Balik ta sa Hebro. Diri na ta sa verse 4. Ingon diri ato recap ang verse 4. Ingon niya. Hebro 1 na ta. Balik mo Hebro 1. Verse 4. Being made so much better than the angels. Kinsa man na? Si Jesus. Muna yung ginasulti ni Paul nga, aron ta masabtan nga, dili ka magsinggit nga si Ginoong Hesus tawo. Sama sa INC. Ang ila fundamental doctrine, si Ginoong Hesus tawo. Christ is only a man. So muna ingon ni Paul, being made so much better than the angels. O sobra pa sa gani sa angel, nya imuon lang nimong tawo. Ingon niya, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. So si Christ, di ba, tunan ta na nga si Christ, heirs of all things, and we are also heirs like Christ of heaven. Oh, kaya nang ingon diri si Paul sa verse 4, ingon niya, as he hath by inheritance obtained more excellent than they. Kay sobra pa sa angel. So, ang iyang pagka-inheritor, more than the angel. You see? Muna si Jesus, dili na siya basta-basta. Nga ingnon na nato tawo. Kaya ang mean nga tawo, isulat na diri sa Biblia pod nga, Christ is a man. Ang punto dira sa author, si John ba nagsulat ana dira sa Book of John or sa Book of Mark or Mateo, na mention dira nga Son of Man si Jesus. So dili siya ingon nga kay Son of Man tao gid siya nga real nga gikan gyud sa what? Sa system sa unsa siya gene of man in genital what? Process of flesh in form of flesh. Dili spiritual na si Jesus. Wala na natandog sa fleshly activities or fleshly manner. Wala na natandog si Jesus. Si Maria Virgin, nagikan sa spirit. Why? Just to fulfill the plan of salvations known as the action plan from heaven, to fulfill the mission of the plan of salvation through process of incarnation. Dili ni incarnation nga ang kalag mo paingon sa baka, dili. Process ni saya from divine to flesh. Fleshly manner. Muna sayang gitawag si Jesus nga Son of Man because from divine became flesh. Muna sayang gitawag Son of Man. But kanang Son of Man, gi-interpret na saya sa heirs of Christ as human being like us. Kaya ang iyang forma ni Christ, ang iyang aura, o iyang physical is fleshly as human. So sa fleshly as human, he is also an inheritor like us as human being because the Bible says we are the inheritors of God as human being, but sinners. In order to reclaim the inheritors possession from heaven, we should obey the law perfectly so that the righteousness of the law might be imputed or declared back unto us. Then we are a real inheritors of heaven as the what? Image of God in creation. Image of God ta, so inheritor ta. The more si Christ nga highest inheritor,
because He is the Son of God. Kay nahimo man siya nga flesh to fulfill the plan of salvation, to fulfill the scripture nga nagaingon, there is somebody from the Godhead to become flesh and dwelt among us, which is Christ. Muna nga na-fulfill ang fleshly manner in Jesus Christ. And Jesus also, as a human flesh, He is also the inheritors. Muna siyang concept sa Biblia. But before He became a human flesh, inheritor na siya nga daan sa all things as a God. Pero kay niya na sa human flesh, ingon ni Paul, inheritors pod mo sama ni Jesus as a human flesh. And the power of the infinite power from holy to fleshly manner. Muna yung pagsabot sa Biblia, nga wala gini maintindi sa mga balo-balo. Tawag ko ng mga pastoretoy, mga kastoretoy. Ayaw ninyo na tawag pastor. Kang tinuod nga pastor, si Paul Ra. O ang iyang mga kauban, samtang gina-orient niya, tagaan niya light, oriented niya sa light, ang tanan nga mga sakop niya, mutong mga real nga pastor. O si Dr. Tumanday, nga nagtuon doctoral, how to interpret the true and correct interpretation of the Bible, truth, or Word of God, truth. Muna siyang mga pastor nga angayan tawgon, dili ning mga pastoretoy nga counterfeit ni Satanas, because religion is a program of services of Christ, of Satan, not Jesus. The religion is the counterfeit of the devil, known as what outstanding program and services of the devil, muning religion. Muna siya ang sakop ni Satanas. Kining mga preacher sa religion, gitawag na sa nga right hand of Satan's ministry. Kaya nga naman, very clear in the Bible nga wala sila kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Bisan workmanship of the Lord, they do not know that. Dispensation of grace, the more that they cannot explain that. The fellowship of the mystery of the hidden thing, the more they cannot explain that. Only Dr. Tumanday can explain that as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. And Paul and his companions, when Paul still alive and doing the preaching about the light of the plan of salvation. Okay, so diri lang tataman usa sa verse 5, mga kaigsuonan, verse 5. Okay? Ingon niya sa verse 5, for unto which the angel said, He, anytime, thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Okay, muna. Ang tinuod na nga pag-explain na ni. Self-explanatory na ng verse 5. Ingon niya, for unto which of the angel said he at any time. Sultian ang angel. Gisultian sa father. Muna ginasulat ni Paul. Thou art my son this day, have I begotten thee. Dito yan ang ginasulti sa mga angels o sa ato ng mga readers nga nagabasa aning write up ni Paul. Ingon niya, and he shall be to me a son. So wala tay question, ana. Nobody can question God. Kato bitong ilagi question si Jesus nga adlaw nga Sabado, ayaw ya katong PWD, disabled nga dili sa kalukso sa tubig. Kay daghan ang makauna, kay ang makauna lukso mutong maayo. Katong tubig nga gikutaw sa Holy Spirit, na ay Holy Spirit power. Nya na may bakol dito nga gusto gid sa malukso, di man sa kauna kay daghan man ang galukso nga dili bakol, mga lain-lain lang ang sakit. Siya kay bakol. Muto nag-abot dito si Jesus. Pag abot ni Jesus, nakita yang bakol nga pertigog ka, luoy. Og ang bakol gahuna-una pud nga naay Misaya nga ngalan Jesus. Pagkakita ya kay Jesus,
Na-surprise ang bakol nga naman si Jesus. Nangayo sa tabang. Ingon ni Jesus, gusto ka gyud maayo? Nya una dugay ko na ginahandom. Dili ko kauna lukso kay giunahan ako sa lain. May makatabang unta sa ako nga labay ko sa tubig. Pero si Jesus wala na naghulat sa ang iyang gusto o ang iyang handom nga ilabay sa tubig. Ang iyang wish nga ilabay sa tubig. Wala nakahulat si Jesus. Ingon ni Jesus, gusto gyud ka malo. Ayo, gusto gyud ka nga mapareho niya nga nila nga nagluksos tubig. Nawala ng ilang pagka-disabled. Ingon sa bakol, rabay gusto ko. Teacher gusto gyud ko. Ingon ni Jesus, nakita iya ang sincerity sa kasing-kasing sa tao nga kung maayo ni matinumanon gini siya sa mensahe sa law, keep the law. Nakita na ni Jesus sa iyang mind nga kung unsa isulti siya, tumanon gini niya basta naa sa kasulatan. Muto, gingnan sa niya Jesus nga, karon dayon, rise up and walk. Ya katong adlaw, Sabado to, Sabado. Ya daghan man mga skriba og parisiyo, gatan-aw atong mystery of the water nga gitandog sa Holy Spirit. Daghan ang mga tao na gatan-aw, mga skriba og parisiyo, daghan kayo dito, mga witnesses nga mga great pretenders nagabantay lang unsay sayop. Nya kay pag-abot ni Jesus, damor nila gibantayan si Jesus kay nga daan may grudge na sila kay Jesus kay si Jesus kuno gikan sa langit. So dili mas sila magtuo si Jesus nga gikan sa langit. Katong mga eskriba ug parisiyo nga mga Hudiyo, mga member sa mga Sanhedrin. Di sila magtuo nga si Jesus gikan sa langit. Gingnan nila si Jesus nga devil. Kay may gahom po si Jesus nga mga miracle, kay ang devil kuno kahimo man miracle. So si Jesus kuno devil. Mo na mga eskriba ug parisiyo. Mo ning mga SDA karong gasinggit nga mga pastor nga ang balao dili makaluwas. Sobra pa na sila sa eskriba nga og parisiyo nga sulti nga si Jesus devils atong panahona. Ingon nila, ikaw nga tao nagpaka-Dios, mo nang gibato ka namo kay devil ka kay nagpaka-Dios ka. Muna si Jesus, gingnan nila nga. Si Jesus naglapas sa sugo. Gingnan nila si Jesus dira sa mabasa nato na nas Bible. Giingnan nila si Jesus nga si Jesus naglapas sa Sabado. Kay adlaw nga Sabado giayo ya ang lane ang bakol. Giayo ni Jesus. So ingon ni Jesus, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Sabot kamo ana, ang punto. Ang punto dira ni Jesus pag ingon niya nga Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ang punto dira ni Jesus, ayaw ko kay akong author sa Sabado. Ako ang creator sa Sabado. Wala kay labot unsay buhaton sa Ginoo. Ang imo lang tumana ang gisulti sa Ginoo. Mo na ingon ni Jesus, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ambot pasabot ni Jesus, ang nag-create sa tanang butang sa kalibutan, mao ang magsunod sa gusto sa nag-create. Mo nang punto ni Jesus. Mo nang ingon ni Jesus, Sabbath is made for man, ako. Ang gabuhat anang Sabbath para sa imo nga tawo. Dili ikaw nga tawo para sa ako aso. Ayaw ko Ang isa pag ka-interpretation ana ni Jesus, don't let Bible to follow you. You are the one who will follow the Bible. Sa ato pa pinulungan sa Binisaya, ayaw ang Bible ihaom sa imo. Ikaw among magsunod o maghaom sa Bible. Muna sa nga, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Unya, may naka-explain ba sa inyo ingon ana? Ng explanation? Pareho ni Edwin Gulpan, maingon dayon siya nga, mga bradirin, paminawa nyo ba? Kaya ang balaod mong naghatag sa atog sala, so ang balaod dili makaluwas. Paminawa nyo ba? Mayo nga logic no, mayo nga filosofi no. Kita mo na kagago.
Gidayeg ya mayong iyang kaugalingon nga concept ni Satanas, teaching ni Satanas, doctrine ni Satanas. Muna ingon ni Paul, beware of the doctrine of the evil workers. Muna sila, mga evil workers. Kinagsinggit ng balaod, wala na ang balaod, dili makaluwas. Ang balaod, wala na igahom kay ni ana ang grasya nga si Jesus. Kita mo na kagago? Nagsulti ba si Jesus ana nga wala nang balaod kinag-abot ng grasya nga ako? Ingon ni Jesus, this is your lacking. Keep the commandments. And Jesus enumerated the 10 commandments. Gago! Makaluwas, dili. This is your lacking. Gago ka nga klaseng magwawali. Butlang ngano gi-deceive man nimo ng mga katawhan. Ngano ka, ako ka man sa imong konsensya. Noon, kay Dibil ka man, dili ka na makonsensya. Gusto mo nga mga tao paingon sa impyerno. Kay ngano, wala mo gibasa ang Biblia. Wala kaga sabot sa light sa Biblia. Imo-imo ra, naghimo kag philosophy of men, naghimo kag doctrine of men, naghimo kag teaching of men. Nga ang ingon ni Paul, beware of these devil workers because of teaching of men. Muna ang gusto nga naa sa write up ni Paul nga magsabota sa mga devilish worker. Okay, verse 5, ingon niya, for unto which of the angels said, he, in any time thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Okay, verse 6, ingon niya, and again when he bringeth in the first begotten into the world, he said, and let all the angels of God worship him. This is self-explanatory na. Ang gusto lang din ni Paul nga masabtan ginato nga si Jesus gikan sa langit og siya created higher than the angels. Diri sa yuta, even diri sa yuta, kay gikan sa spirit power nga nahimugso sa taguangkan ni Virgin Mary. So ingon ni Paul, and again when he bringeth in the first begotten into the world, siya man ang una nga first begotten into the world from heaven nga gikan sa holy place. Kita gikan man tayo sa fleshly manner from the cells of our father and mother from their genie. Si Jesus siya wala sa substance from the flesh nga na himugso sa tiyan ni Maria, wala. Substance from the holy being and the power of the infinite power as a holy spiritual power. Dira siya nagawas. Muna ingon si Paul, and again when he bringeth in the first begotten into the world, samtang gidala siya nga fleshly dito sa kalibutan, ingon niya, he said, and let all the angels of God worship him. Bisan pa ang mga angels mag-worship kay Jesus bisan diri sa yuta nga nahimo sa nga fleshly manner. Kay ngano, he is from Holy One, wala sa fleshly substance. From Holy One, Spirit to the womb of Mary. So dili siya tawo. Nagpakatawo because of the fulfillment of the mission of the plan of salvation, action plan from heaven. Aron ma-fulfill ang plan of salvation slide or action plan from heaven, pakatao si Jesus kay ang blood shedding is for the remission of sin, not the blood of angels, but blood of the Godhead. One of them is Christ. Muna siyang makarimit sa sala. Katong blood sa animal nga panahon pa ni Kainog na Abel paingon kay Moses, from Abraham paingon kay Moses. Mga symbol lang to, shadow of the things to come. But actually, gipractice to siyang daan aron mabansay og mamaster gyud ang thought sa blood shedding pag-abot ni Christ.
pero wala man na maintindihan ng mga balo-balo nga mga gwali, basta-basta lang nila ang bloodshedding nga kuno luwas na ta sa dugo ni Ginoong Hesus. Kita mo na kagago, may requirements pa. Basang Romans 3:25. Unsa man ang requirements? Through faith in His blood, meaning obedience of the law, which is Christ who drained blood as the law. Muna sang kagago nimo wag ka kasabot sa light sa planos kalawasan, munang kapataka ka lang yaw-yaw. Lalo na nang ilang ga-interpret sa program nga katong gibasa ko unsa tong iyang program gi-interpret dito. Gi-interpret sa program ni kinsa? Ni Edwin Gulpan. Okay, na dumduman nyo? Unsa tong interpretation niya? Niya dire. Advent Media Network. Ako malimtanon mag kayo. Sa program ni Edwin Gulpan, gitawag na siya nga Advent Media Network. Sa ilang Hope Channel man siguro na. Sa ilang kaugalingon nga channel. May kaugalingon na silang SDA channel. Muna sila ka expert mangita og budget para maka-channel. So, kani nga channel gitawag nila Media Network or Advent Media Network. Muna siyang kasinggit nga ang balaod wala nay pulos kay naa ng grasya kay ang balaod dira ta makakuha og sala, kita makasala sa balaod. So wala na pulos kay niya ng grasya. Kita mo na kagago. Wala sa kasabot unsay balaod, unsay grasya, unsang personality sa balaod, unsang personality sa grasya. Unsa ang light behind the law and the light behind the grace. And what is the real truth as far as correct interpretation of the truth is spiritually labeled between the law and grace. Wala gina sila kasabot what is plan of salvation all about. Munang wala gina sila inuhaw. Ang ila lang nahibawan, wali ang philosophy of men, fundamental doctrine of men, and teaching of men, and paborit. Pasikat lang aron ingnon, nadagko silang posisyon kay pastor nga, mga sekretary, mga church pastor, unsa pa, mga district leader, mga unsa pa, president of mission and president of union. Itawag na nila conference. So, mora na ilang abilidad. Sikat sila nga pakunwari nga mga ordained minister, but actually ang unod sa ilang ang unod sa ilang kasing-kasing, ang unod sa ilang concept o ang ilang mind, concept ni Satanas, unod sa teaching ni Satanas, nga brainwashing ni Satanas, and counterfeit ni Satanas. Kaya nga naman nagsinggit na sila ng balao dili makaluwas, kay wala kasabot what is plan of salvation's light all about. So direta mga kaigsunan, taman lang sa tausa dire sa chapter 6. I know, verse 6. Tanawan ng bako puro chapter. Taman lang tausa dire sa verse 6. Okay? Ato ni nga butangan patek ang verse 6. Direta taman. Okay? Ako ni markahan. Direta taman sa verse 6. Sunod nga semana, padayon na ta sa 7, 8, 9 to 10. Paingon sa 14 na ta. Kay 14 verses laman ni ang chapter 1 of Hebrew. Iingon ko sa inyo, kining Hebrew, closure na ni Paul. Mao na ning katapusan niya nga mga pamimilinbilin sa katawhan. Nga pangugat gid si Paul nga masabtan tani. Kaya ang ato nga gisaligan isa lang, dili ang mga religion, dili ang mga pastor sa religion. Ako gawali ko sa inyo, I don't care. I don't know what is pastor. I don't know what is president. I don't know what is treasurer of their institution. I don't know that. Because I don't believe religion. Nagawali ko karon sa inyo because of my knowledge about the true and correct interpretation from the Doctor of Divinity and Doctor of Theology. And I want this to re-echo to you because this is my responsibility as far as the truth is concerned of this Bible that I learned so much in my hard learning
as far as the interpretation of the Bible truth, this is my responsibility to reiko to you. Not because of religion, not because of sectarian, not because of being somebody. No! I am only a human being, a sinner, that God's is willing to forgive me if I will change my life as a sinner. Mo nang ako kinabuhi lang. Tao ako nga makasasala nga gusto ko mangayo pasensya sa Ginoo kung pasensyaon pug ko niya nga human being as sinner. Isa ka makasasala nga naga-hope ako sa forgiveness from the Lord. Muning ako pagkatao, wala ko gasulti diri nga gusto ko nga maghimo og dako nga butang aron sundon nyo ko. Like kinsa tong sa pirsuhan karon, si Kibuloy. Kibuloy became a big person in his strategy, claiming that he is the son of God and deceiving thousands or million of followers. I don't know if they reach million. I think thousand only. Because he is a big what? He is a big materials influenced by the devil and became a perdition or a man of deception from the devil's direction. Muna sang tinuod. Muna sang tinuod. May kanang ilang with preaching, wala gahingon ang Biblia nga nagpadala sa tao diri sa yuta nga tawgon nga anak sa Dios. Wala. Nya giingon pa gyud siya nga ang inyo mga kalag niya na sa kuha ako gabuot. Ako ang tag-iya sa inyong mga kalag. Asa man diri sa Biblia nga mao nang light sa plano sa kaluwasan. Kita mo na kabuang. Kining mga tao nga nag-uban sa iya, number one pa, more than him, nga buang. Muna sang tinuod. Ang tanan nga naka experience sa iya nga nag-follow sa iya, sobra pa na sa buang. Si Jesus baya, giingnan niya mga apostoles o ang mga followers siya, pagkabanhaw na niya nga, mga buang-buang, foolish people. Ingon niya, kadugay ng kauban ko ninyo, gikan sa akong pagkabata, paingon na nga, gilansang ko sa cross, og nabanhaw na ko. Wala lang yapon mo katuhog sa kamatuoran. Ingon ni Jesus, you are foolish people. Full man. Buang ka nga tao. Muna ang tanan nga mga tao nga na-deceive aning mga perditions direction of preaching, they are all foolish. They are not accepted in the sight of the Lord unless kung pwede pa nga mapasensya sila sa Ginoo, they will sober and ask forgiveness down to earth until Christ will recognize them of their sincere heart. Siguro mapatawad sila kung sincero sila sa pagpangayo o kapatawaran. Uban sa ilang leader. Okay? Mga kaigsunan, diri lang usa tataman sa 6. Kay abot na tag alas 12, ang ako na pod nga ulo murag naga sign off na pod nga murag bugat naman pod. So, taman lang ta diri mga kaigsunan, balik ta next week ato ipadayon ang Hebro chapter 1, diri na ta sa chapter 6 na human, padayon na ta from verse 7 to 11 next week. Sa maog yapon nga adlaw during Monday morning diri sa Philippines. Kung may naamang galing ka paminaw nako nga naa tagagawas because this is YouTube, ang tagagawas nga mga Pilipino nga naa didto nga makasabot sa akong wali nga binisaya, sometimes ginasagulan kog English kay gusto ko nga naa poy mga English people nga di kasabot aning akong gi interpret through and correct interpretation of the light of the plan of salvation. May lang makapunit pud sila ginagmay nga thought kay may English pud nga ginagmay nga ila ma-catch up aron ma-follow up nila ang akong thought og magtuon pud sila true and correct interpretation of the right of Paul. Kay naa man ko mga books and text nga ginahatag sa kada wali nako sa kada matag Lunes. So mga kaigsonan, dagang salamat kamong mga viewers
Ako kamo ginaampo sa matag prayer nako secretly diri sa akong puloy-anan ug ako gyud ginahandom nga kamo tanan nga nagapaminaw nako mag-open ang inyong horizon o guidan kamo sa Holy Spirit nga inyo na deepen makutkot gininyo lalom ang pagtuon sa light sa plano sa kalawasan. Kay gitagaan ta naman kamo idea all the clue o close muning mga clue na ginatag ko sa inyo unsaon pagtuon sa light of true correct interpretation of the plan of salvation. Sundan yung akong mga mindset nga gina-inject sa inyo o gina-sulti sa inyo ang ako mga learning points ideas unsaon pagtuon sa light sa plano sa kalawasan nga ginasulat ni Paul unsa ang iyang mga thought nga i-interpret nato. Bantay lang gina ninyo. Ang dispensation of grace sistema na siya sa tanan nga terminologies nga niya sa light nga gisulat ni Paul. Ang fellowship of the mystery mo na si Jesus, personal na ni Jesus. Mo na iyang personality nga na-close na ang sanctuary dito sa panahon ni Moses, siya na ang gawali nga sanctuary in person. Mag-ingon gani ko nga manifold wisdom of God, the whole na siya nga light nga ginasulat ni Paul og ang iyang terminologies og ang iyang interpretation. Mo na siyang gitawag manifold wisdom of God. Nana sa episode tanan chapter 3. Kung mag-ingon gani ko nga workmanship of the Lord, mo na siya ang system pod. System po na siya. From Genesis 3:15, giunsa sa Ginoo pagtawag sa iyang mga katawhan, gikan kay Cain o kay Abel, paingon kay Enoch o kay kinsa Elias o sa ila ni Metusela, paingon kay Noah. Kung giunsa sa Ginoo pagtawag sa iyang katawhan, nga bantayan gyud ang sugo. That's why pag abot na ni Abraham, si Abraham na himong father of faith because of obedience of the law. Ngano man, bisan ang iyang anak gisugo sa Ginoo nga halad, ga-obey gid si Abraham bisan kamatayon siyang anak. Mo nang obedience of the law. Then from Abraham down to Moses, gihatag na gyud kay Moses ang pulong nga napulo ka sugo nga gisulat sa papan nga bato. Aron bantayan gid ang napulo ka sugo kay mao na ang landong ni Jesus kung siya na mag-abot. Hantod 4 BC nag-abot na gud si Jesus nga siya na gud nagwali bilang balaod in person. Mo nang gisulat ni Paul sa episo nga fellowship of the mystery which is Christ in person. Mo na tong 4 BC nag-abot si Jesus ug naghatag sa tanan niya nga messages and testimony from Matthew, Mark, Luke and John. Nga wala maintindihan sa tanang katawhan, lalo na ang mga eskriba ug parisiyo, pagsakay na sa langit, tagaan pa niya chance ang katawan, pinaagi kay Paul. Gitawag si Paul bilang last call, last apostle. Muning basahon ta ang light ni Paul. I-interpret ta tarong og true and correct interpretation. So mga kaigsunan, balik ta sunod semana, padayon ta ang Hebrew chapter 1. Kay ato gyud pod nga ayuhon pag-interpret ang write-up ni Paul, Hebrew chapter 1. Kining inyong higala, si Val Ritita, dagang salamat karong adlaw sa inyong pagpaminaw. Balik ta next week. Bye-bye.